The Lord be with you. and with your spirit. A reading from the Holy Gospel according to John. Glory to you, O Lord. When Jesus had washed the disciples' feet, he said to them, Amen, amen, I say to you, no slave is greater than his master, nor any messenger greater than the one who sent him. If you understand this, blessed are you if you do it. I am not speaking of all of you. I know those whom I have chosen, but so that the scripture might be fulfilled. The one who ate my food has raised his heel against me. For from now on, I am telling you before it happens, so that when it happens, you may believe that I am. Amen, amen, I say to you, whoever receives the one I sent receives me, and whoever receives me receives the one who sent me. The Gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. Please be seated. A priest once wrote, "Who we say Jesus is has everything to do with who we are, how we are, and how we are going to be." In some ways, our answers say as much or more about us than Jesus himself. It reveals how we live and what we stand up for. It guides our decisions and determines the actions we take, the words that we speak. It describes the expectations and demands we place on Jesus. It discloses the depth of our motivation for and commitment to following Him. A motivation and commitment in which Jesus invites us to take up our own crosses and die with Him. So palagi nating kinikilala ang Panginoong Jesus, not just dito sa ating isipan, kundi on a one-on-one basis. Kadalasan mas maigi kilalanin natin ang Panginoon na nanggagaling o umuugat sa ating mga puso. Pagkat ang ating intellect, yung pagkakakilala natin sa Panginoon, pwede natin sabihin, kilala ko siya, may nabasa ako, nagbabasa ako ng Biblia, etc. Pero ganun ba natin siya talaga kakilala? Of course, our knowledge of Jesus also evolves. Nung bata tayo, iba ang pagkakakilala natin sa Kanya. Kapag tayo tumatanda, marami ng karanasan sa buhay, nag-iiba rin ang ating pagkilala sa Kanya. Sa ating binasang Ebanghelyo, after the washing of the feet, sinabi ng Panginoon, di ba? Dapat gawin nyo rin ito kung talagang ako'y kinukonsider ninyong maestro, kailangan sumunod kayo. Pero hindi lamang sa paghuhugas ng paa ang kanyang sinasabi o binibigay na halimbawa. It has to do also with dying for another person. Palagay ko naman karamihan sa atin, lalong-lalo na yung medyo may karanasan na sa buhay, ay alam kung anong ibig sabihin ng offering one's life for another. Halimbawa, ang mag-asawa, di ba? Kapag sila'y kinakasal, they know, alam nila yon that they have to offer their lives for one another. And when they get to have a family, they have to offer also their lives, not just for their spouses, but for their children. Alam nila yon. Kahit hindi sila ipinapako sa krus, kahit hindi life-threatening ang kanilang mga struggles in life, alam nila kung papaano mag-alay ng buhay. And all of us are invited sapagkat iisa lamang ang ating maestro. Pero patuloy pa rin kung paano natin kinikilala ang Panginoon sa ating buhay, di ba? Sabi ko nga sa inyo, it evolves with our own experiences, with our successes, with our failures. Lahat ng ating karanasan sa buhay
is supposed to help us know who Jesus is for me or for you sa inyong experiences. Wala tayong itinatapon, wala tayong iniit sa puwera. Even the bitter experiences in life. Pinakilala na naman niya ang kanyang sarili, di ba? Sinabi niya, so that when it happens, you may believe that I am. Maaari nating balikan kung saan nanggaling yan sa Old Testament. Di ba tinanong ni Moses ang Panginoon sa burning bush, sinong sasabihin ko? Sino itong kausap ko? Anong sabi ng Diyos? Di ba narinig niya, I am who am. So malaki ang ibig sabihin pagka sinabi ng Panginoong Jesus, I am who am. Whoever receives the one I send receives me, and whoever receives me receives the one who sent me. Kaya makikita natin sa karanasan ng mga apostles, di ba after the resurrection, medyo meron silang reservation. Sino ba ito? Sino ba itong nasa dalampasigan na nagluluto? Si John lang ang nakakilala, it is the Lord. The others did not recognize Him again. They went back to their former ways of life. Ganon din tayo sa ating karanasan sa Panginoon. Lalong-lalo na kapag halimbawa ay malaki ang ating pinagdaraanan sa ating buhay, malaki ang ating problema. Sometimes we feel absent ang Panginoon sa ating buhay, di ba? Kaya nga kumisan, pag tayo pumupunta sa isang lugar kagaya ng Manawag, parang pinagtatakluban tayo ng langit at lupa. Pero dito sa Manawag, kung makikita ninyo yung ating kisame, yung bagong kisame, hindi lang ho arte o burlolo yung mga kulot-kulot na nakikita ninyo dyan. Meron ho kasi kami ditong tradisyon sa Manawag na kung talagang meron kayong malubhang sakit o meron talagang matinding pinagdadaanan, nagre-request ho yan sa aming prior na susukluban sila ng belo, ng mahal na biren. Somehow, it eases their pain or the burden that they carry. Eh, hindi naman ho namin magagawa yun pagka tayo napakarami. Kaya nga, this thing that you see up there in the ceiling is the artist's way of saying that actually when you come to Manawag, a place like Manawag, hindi ho langit at lupa ang sumasaklob sa atin, kundi ang proteksyon ng mahal na biren ng Santo Rosario ng Manawag. Somehow, parang ganoon, di ba? Pagka wala na tayong makakapitan, kapag tayo talagang tungong-tungo na sa ating mga problema, all that we have to do is look up, have a taste of heaven, sabi nga ni Bishop Sok. We are assured of the protection of Our Lady kung ano man ang ating pinagdaraanan sa buhay. At tayo makakaasa, sino ba yung bit-bit ng ating mahal na ina? Di ba ang Panginoong Jesus? Ang ating maestro, ang ating tinutularan, ang ating sinusundan. One time, sinabi niya, hindi niyo ba ako kilala? 2 kataga lamang ang sinabi niya sa Ebanghelyo natin sa umagang ito, I am.